Jonathan Kuminga at Marcus Smart, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Golden State Warriors nag-aalangan na bigyan ng max contract itong si Jonathan Kuminga. Ang gusto kasi ni Kuminga na kontrata sa Warriors ay nasa $200+ million at nasa $40 million per year sa loob ng 5 taon. Okay na rin naman ang kontrata na ibibigay ng Golden State Warriors sa kanya. Dahil kung titingnan ang naging career ni Kuminga sa Warriors simula nang ito ay na-draft, ay hindi pa naman siya nagiging All-Star bukod sa nanalo na ito ng isang NBA championship noong 2022. Isa pa ay ganun din naman ang kontrata na ibinigay sa mga players na katulad nila Franz Wagner at Cade Cunningham kahit hindi pa sila nagiging All-Star. Pero sila kasi yung mga players sa kanilang kupunan na maaasahan, na kung sakali nga na hindi makuha ni Kuminga ang max contract na $200 million, ay magiging eligible pa din ito sa Supermax contract lalo at mas nauna ito sa ibang mga players sa Golden State Warriors at kahit sino pa ang makuha nila sa susunod. Ang problema nga lang ay hindi nakabilang sa All-NBA team itong si Jonathan Kuminga, hindi katulad nila Franz Wagner. Lumalabas kasi dito mga idol na gusto ni Kuminga na makakuha ng nasa $200 million katulad ng mga kasabayan niya sa rookie contract. Nag-aalangan din kasi si Kuminga na magpa-trade dahil hindi niya sigurado kung tataas ba ang kanyang value o baka mas bumaba pa. Meron pa namang hanggang October 22 ang Golden State Warriors para mag-offer kay Kuminga para tanggapin niya ang nasabing kontrata. Pag nagsimula na kasi ang NBA season ay possible pang tumaas or bumaba ang kanyang value. Lalo at free agent na nga ito next season, pero kapag nagkasundo nga sila ng Warriors sa nasabing kontrata ay hindi na rin ito mai-trade ng kanilang kupunan. Pero kayo mga idol, deserve ba ni Jonathan Kuminga na bigyan ng Golden State Warriors ng max extension na nagkakahalaga ng nasa $224 million? Samantalang maaari daw makuha ng Los Angeles Lakers itong former Defensive Player of the Year na si Marcus Smart. Sa ngayon nga ay naglalaro ito sa kupunan ng Memphis Grizzlies, na last season nga ay na-trade ito ng Boston Celtics para sa isang 3-team trade para makuha si Kristaps Porzingis sa Washington Wizards. Pero sa pananatili ni Marcus Smart dito sa Memphis ay nag-struggle ito sa kanilang kupunan lalo at nagkaroon ito ng injury, na naging dahilan kaya 20 games lang ang kanyang nalaro last season. Pero nag-average pa rin ito ng nasa 14 points, 2 rebounds at 4 assists per game. Nabagay nga si Marcus Smart dito sa Los Angeles Lakers na alam naman natin na naging Defensive Player of the Year na ito noong 2022. Kaya masasabi na ito ang sagot ng Lakers sa kanilang kahinaan sa perimeter defense. Kung matatandaan nyo nga mga idol ay nahihirapan palagi ang Los Angeles Lakers sa mga elite guards sa NBA. Katulad na lang kapag nakakaharap nila ang Denver Nuggets sa playoffs, na ito ngang si Jamal Murray ay kinakain lang ang depensa ng Lakers. Kaya kung makukuha nila si Marcus Smart ay panigurado na malaki ang improvement pagdating sa depensa ng Lakers. Kaya din naman ni Marcus Smart na maglaro sa role sa opensa ng Lakers, lalo at meron din naman itong shooting sa 3-point area at mahusay pang playmaker. At para nga makuha ito ng Lakers ay kailangan nga lang nilang ibigay sila D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino at ang 2029 lottery protected first round pick, na solid nga rin ang makukuha ng Memphis Grizzlies. Alam naman natin na kahit nakuha nila ang rookie na si Zach Edey at magbabalik na ang kanilang star player na si Ja Morant, ay kulang talaga sila sa player na gumagawa sa kanilang opensa, hindi katulad sa ibang mga contender team sa West. Okay naman daw ang lineup ng Memphis Grizzlies pero kailangan pa ng tulong ni Ja Morant at Desmond Bane pagdating sa opensa, na isang katulad nga daw ni D'Angelo Russell ang sagot sa problema ng kanilang kupunan. Isang mahusay gumawa ng sariling tira, mahusay na passer, higit sa lahat ay isang sharpshooter. Kaya solid daw ang magiging tambalan nila Desmond Bane, Ja Morant at D'Angelo Russell. Mahusay naman daw na shooter itong si Jaren Jackson Jr. Pero hindi nga ito isang type na sentro na scorer na umaasa nga lang ito mula sa mga assist ng kanyang mga teammates, especially na kay Ja Morant. Habang makukuha din daw ng Memphis itong si Jalen Hood-Schifino, na bagamat marami pa daw itong dapat patunayan, pero maaari daw itong ma-develop para maging isang solid na backup point guard. Isa pa ay makukuha rin ng Memphis ang future 2029 first round pick ng Lakers. Maaari nga nila itong magamit bilang trade asset para makakuha ng isang star player. O di naman kaya ay gamitin na lang ito ng Memphis para sa kanilang future. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito?